2.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Wow, swabing-swabe! Habang medyo maulan-ulan, maambon-ambon, makulimlim na Wednesday. Ay! Eto, nasa kalagitnaan nga po tayo mga kapatid, ng ating pakikibaka. Opo, sa ating mga hanap buhay. Ganyan, tuloy lamang. Para sa lahat ng mga nahihirapan na naman, ako bigla napapaisip, napatingin sa bintana, makulimlim, nakalimutan ko na naman yung pangong ko. Kanino na naman ako makikisilong, pero yung iba ay tuwang-tuwa. Dahil nakita na nila ang kanilang crush na kaopisina, ay meron siyang payong. Ang liit lang nung payong niya. Pwede ako makisabay mamaya, pwede ako magpa-cute kasi mas masarap magpa-cute kapag mas maliit ang payong. Opo, mas nagiging close kayo. Oo, ganoon yun. Kesa yung malaki yung payong, ano kayo, dulot-dulo, parang naka-micromatic. Ayan, di ba? Mas maigi na yung, ay tara, lumalakas yung ulan. Lika dito. Ano ba? Ayan, programa natin H2H, Heart to Heart in effect until 1 p.m. At syempre, meron nga po kami mga malalaking mga pasabog ngayong Wednesday na ito, no? Merong mga bago, pero meron yung mga magaganda na ipinamimigay na natin. Pero, araw-araw mo pa rin inaantabayanan, inaabangan, at isa nga po dyan ang ating Pamigay Wednesday. Share your blessings, share your smile, share your good vibes. At yan po ang aming ganti sa pag-share nyo naman ng inyong mga storya. Ng mga storya na syempre kinapupulutan ng aral o kaya naman ay nakukuha na ng entertainment ng iba nating mga kapatid o kaya naman ay para makapagpaluwag sa inyong mga dibdib. Ganyan, mag-share lang po tayo na mag-share. Hindi yung mga chismis na hindi naman totoo dyan, na ginagawa-gawa mo na naman para sa ikasisira ng kapwa mo dyan. Eto, mga true story talaga dahil makausap natin sila sa H2H Confessions. Ayan, sumusulat ang mga kapatid natin sa ating Dear Kuya Poy. At yung iba sumasagot naman sa pamamagitan ng ating Love Question of the Day. Ganun? At eto na nga po yun, isang 250 pesos na cash. Yan ang ating pamimigay. Isang sulit TV box. Yan din po, pampamigay talaga yan. Wala nang pipigil pa, walang preno-preno. Kaya naman ihanda nyo na rin po ang ating mga hotlines. Isulat nyo na po ito, ha? O kaya i-record nyo na sa mga cellphone ninyo. Kaya isulat nyo na sa mga Frigidaire. Di ba? Sa mga ref ninyo. Ito ang mga hotlines namin dito sa 92.3 para sa iba ring mga programa na gusto nyong makatawag. 8631-5788 o kaya naman ay sa 8631-6674. Ulitin lamang po natin, ha, 8631-5788 o sa 8631-6674. At eto pa, simula nga po ngayong Miyerkules, 2 beses na tayong may susubukang ibalik sa dating sigla, saya o masayang ending ang tampok na mga relasyon na susubukan po nating pag-ayusin sa ating heart segment. Opo, tama ang inyong narinig. Ito po yung HEART segment natin. Hindi na lamang po siya pang Friday. Ay, nako. Pati Wednesday, meron na ring heart segment. Yung dalaway makakausap natin, yung talaga magkakasagutan sila o kaya naman dito magkakapatawaran o kaya dito nga, naghihiwalayan para maging maayos naman kahit papaano. Papagitna nga po ang inyong lingkod at kasama po kayo doon. Yan yun, ang ating heart segment. At para nga po, ha, sa mga hindi pa nakakaalam ng ating heart segment, syempre, eto nga ho, yung sinasabi natin na bawat isang letra ay binigyan natin ng panibagong pakahulugan. Ang letter H ay ibig sabihin kung parehas kayong undecided o unsure sa inyong mga desisyon, maaari niyong piliin ang half and half. Kung kailangan pa rin namang iproseso ang inyong sitwasyon o problema, pwede namang sabihin yung i-evaluate ko muna. Yan po yung letter E. At kung letter
letter A naman, approve na approve. Ay, naku Kuya Poy, maraming salamat kasi nagbalik agad yung kilig ko sa kanya. Approve na approve. Halika na tayo, halika na. Yung wholehearted approval talaga ng kanilang desisyon, ano? Habang kung wala na talagang chance na maayos, malungkot man, nandito rin po kami para umalalay. Hanggang doon na lang talaga. Piliin na ang letter R sa word na heart at yan po yung reject. Okay? Ayan, at syempre, nandyan din naman yung pwede pang subukan ulit. Sige, masakit man, para mahirap man, pero Kuya Poy, sa mga kapatid natin, sige, susubukan namin ulit. Bigyan ko ulit ng pagkakataon. Baka mag-work naman ulit ang aming relationship. Kaya nandyan ang ating letter T, ang try again. Try again. Parang Briton, ano? Parang British. Ayan, maraming salamat at syempre eto para sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Facebook 92.3 True FM. Napapakinggan din po tayo dyan, napapanood pa. Pasensya na po kayo, hindi ko masyado napaghandaan ang mga binihis ko ngayon, ang initsura ko ngayong Miyerkules na ito. Huwag na po kayo maintriga kung paano kayo nakikinig. Baka silipin nyo pa. Baka sumilip pa kayo sa 92.3 True FM. Huwag na. Kakahiya naman. Di nyo ako naamoy dyan? Hindi. Mukhang mabaho. Tingnan natin. Try mo rin. Ayan, sige. I-share nyo na nga po ng i-share ang ating live streaming, mga kapatid, 92.3 True FM. At syempre, lubos din po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa radyo sa 92.3 FM sa Metro and Mega Manila. At ganun din, may iba pang paraan para kami po ay mapanood. Hanapin nyo lamang po sa Facebook, sa YouTube, sa X, sa Instagram, ang at Radyo 5 True FM. Okay, spell out natin yan. At Radyo 5 True FM. One word po one word po yan. Radyo 5 True FM. Walang space dahil close tayo. Ganun yun. Walang space. Dikit-dikit tayo dito. Siksikan tayo dito. Kasya pa. Yun. Alright, dahil nga po nakapag-share na ang marami sa inyo, mamaya na ang inyong mga pagbati dahil, umaatikabo naman yata ang unang sigwada natin para dito sa ating Wednesday episode ng Heart Segment. Medyo matindi ito, kaya standby na po kayo dyan, makinig na maigi ang inyong mga komento, pwede natin basahin habang nagtutuloy ang ating programa. Kaya sa ngayon ay pumwesto na maigi, mag-relax, ngumuya-nguya muna dyan, dahan-dahan, itabi ang tubig. At yung mga nag-CR, dapat nakapag-CR na kanina, Pagka tumayo kayo, baka ma-miss nyo yung ma-miss nyo yung ilang mga eksena, dapat nakapag-CR na, sige. Uy, ano ba, Sir Aaron? Parang kinakabag eto na. Umpisa na nga po natin ang ating Heart Segment ngayong Wednesday. H2H. Yan, Heart Segment po yan. Nagkamali lang naman ng pindot, sorry. Ayan, pero kasi ganito mapilit at pursigido. Ito makakausap natin na si Kevin na gamitin ang apelyido niya sakaling maikasal na nga sila ng tuluyan ng 3 taon niya ng ka-live-in na si Monica. Pero si Monica ayaw din naman palang magpatalo dahil hindi daw siya obligadong gamitin ang surname ni Kevin, yung apelyido ni Kevin. Ang depensa ni Kevin, anong saysay pa raw kung ikakasal sila ni Monica kung ayaw din naman na gamitin ito ang kanyang apelyido. Itinanong mo na ba yan kay Monico? Monico. Okay. Pero sige, ayan, bukod sa ayaw pong gamitin nitong si Monica, ang apelyido nitong si Kevin, problema rin kasi niya yung mahaba raw na proseso ng pag-aasikaso at pagpapalit pa sa mga dokumento, which is true. Okay, legit naman po yan. Kaya sa pagkakataong ito, mauna nga nating kausapin muna si Monica. Monica ng Taguig, 27 years old po siya. Monica, kumusta ka? Po. Monica, kanino mo nakuha yung idea na mahaba talaga ang proseso ng pagpapalit ng apelyido sakaling magpakasal na kayo nitong si Kevin?
Nababasa ko po sa, sa Chrome, sa Google. Bali, opo, alam ko rin naman po yung, process dito sa Pilipinas na super tagal po talaga na mag-process ng mga documents. So, yun po, hassle po kasi. Oo, pero syempre, ganyan, di ba ganyan naman sa buhay? Ang nanay mo ba hindi rin nagpalit ng meron ka bang kakilala na hindi na nagpalit ng kanyang apelyido nung nagpakasal na? Wala pa po. Pero kasi po, alam ko po na pwede po na i-maintain ko yung apelyido. I-retain, oo. Yes. Okay. Sige, bukod doon, hindi ba, yung apelyido ba ni Kevin, hindi mo kayang dalhin? Di ka ba nagagandahan man lang? Ganyan, papaano kung ang apelyido niya, Ayala, ganyan, o kaya C? Hindi, maganda po yung apelyido niya. Yun lang po, parang po ko, yung parang ayoko po kasi mahirapan magpila-pila, po. Lalo na po dito sa amin. Super haba po talaga lagi. Kailangan po madaling araw ka pa po magpila para po ma-accommodate ng Kasi meron po kaming yung parang first 100 lang dito sa lugar namin. Ganun po. So, kailangan madaling araw ka po. Okay. Pero gaano ka ba ka-busy sa buhay? Ano bang trabaho mo? Pinagkakaabalahan? Hindi ba pwedeng, pagka nagpakasal ka, may trabaho ka ba ngayon, Monica? Meron po. Meron naman. Siyempre, meron ka naman mga leave credits, di ba? Apo. Ba't hindi mo sa mga araw na yun gamitin yan? Kung sakaling kailangan na nga. Oo nga po, pero yun nga po yung ko rin sa kanya. Kung meron akong time talaga na mahabang time, baka po pwede na ko po akyatuhin. Pero as of now po kasi, halos ko lang din po, kaumpisa ko lang po sa work. So, hindi po talaga pwedeng mag-leave or Pero syempre, gaano na ba ka-urgent ang pagpapakasal na iniisip ninyo? Biglaan na ba ito? Ngayon na ba? Ora-orada? Papakasal na kayo? At yan na lang ang pumipigil? Sa West lang naman po kami, Kuya Koy. So, Oo. Opo, nagpa-process na kami. Ongoing na po yung process ng namin. Marriage license, ganun po. May seminar pa kayo, di ba? May seminar pa yan? Opo. Tapos na kayo dun? Opo. May schedule na kayo sa huwes? Iniintay na lang po yung 10 days po kasi yung labas ng marriage license. Pero ibig sabihin ko may final date na yung wedding day ninyo. Meron na ba? Ang target po namin is sa July po sana. Medyo maikli na nga talaga yung panahon, Opo, mga July na po. Hinintay lang po namin yung labas ng marriage license po. Oo. So, alam na namin na nandun na kayo sa proseso na kayo ay magpapakasal naman na talaga. Wala nang atrasan. It's just that yung pagpapalit ng apelyido right after the wedding, yun yung medyo alumpihit ka dahil nga sa dami ng mga asikasuhin. Tama? Yes. Na mga requisitos. At dito naman, sa pagkakataong ito, Monica, kausapin na rin natin itong si Kevin. Kevin, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Ayan, marami na pala kayong malapit na. Ilang araw na lang pala. Ilang araw na lang, July na tinanong ko kanina si Monica, ganun na kabilis ang gusto niyong pagpapakasal. Wala na makakapigil pa. Yun na lang paglilipat ng apelyido mo kay Monica ang problema. Oo nga po. Narinig ko po yung interview niyo po. Yes. Parang sobrang parang ayaw, parang urong-sulong po yung Pero sige, syempre, yun, kaya nga tinanong ko na yun, hindi naman actually urong-sulong. Tuloy ang kasal, nga lang ayaw niya talaga muna dahil bago lang pala sa trabaho itong si Monica. Opo. Bago lang sa trabaho pero syempre hindi ko alam may leave credits na ba siya or what not. Ayan, Kevin, ito lang. Yan lang ba ang issue kung bakit parang alumpihit o nagdadalawang isip itong si Monica na ilipat yung apelyido mo sa apelyido niya o gamitin yung apelyido mo bilang asawa niya?
Hindi ko po maintindihan sa kanya bakit ayaw niya gamitin yung apelido ko. Hindi, bukod doon, yan lang ba yung issue ninyo ngayon? Opo, bali yung po lang po yung pinagtatalunan namin ngayon. Mm-mm. Dahil nga, siyempre, kakasal kami. Para saan pa na kakasal kami tapos yung apelido ko hindi niya gagamitin. Mhm. Okay, so yun lang, medyo sumasama tuloy yung loob mo, ano? Alam mo, maintindihan ko pa ng bahagya kung sakasakali na meron kasi mga apelyido na para bang nakakasulasok o kaya medyo ambaho pakinggan. Di ba may mga ganun? Pero tinatanggap nila. Di ba? Meron nga yung mga katawa-tawa magtutunog katawa-tawa ka, pero hindi, tinatanggap ko pa rin yan, apelyido ko yan eh. Pero alam nyo ba, eto lang Kevin, doon naman sa sinasabi mo kanina na para saan pa, kung di ko naman maililipat ang apelyido ko sa'yo, but actually, ang paglilipat ng apelyido ng mga babae o paggamit ng mga babae ng apelyido ng kanilang asawang lalaki ay hindi obligasyon. Oo, yan ay isang option. Ha? Yan lang yun Kevin. So by law, meron naman pala talagang ganyan. Kasi kanina nga nung binabasa ko to, sabi ko, sandali, magre-research nga rin ako. So nalaman ko na pwede pala na i-retain ng isang babae ang kanyang apelyido. Pero syempre, mas tanungin natin yung mga eksperto. Pagdating dito, kailan lang ba niya pwedeng i-retain yung kanyang pangalan, hindi niya gagamitin, pero kasal kayo. Hindi naman ibig sabihin na sakop mo na yung pangalan niya. Kasi sa nakasanayan natin dito sa Pilipinas, talagang isusuko ng babae ang kanyang apelyido at gagamitin ang apelyido ng asawang lalaki. Okay? Pero actually, pwede palang hindi. Kanina ko lang rin natutunan yan, ano? Pero maganda na mayroon tayong matanong na expert para dito dahil baka may mga technicalities, bakit hindi ba't hindi ililipat, bakit ganoon, baka may mga grounds, ano? Total sa huwes kayo magpapakasal. Sa huwes. Syempre may mga nakakaalam naman diyan, makakapagtanong kayo dun sa judge. Ano ba, judge ba o mayor ang magkakasal sa inyo? Humingi kayo ng advice. Opo. Baka pwede yun. Monica, nakikinig ka? Opo. Oo, para malaman ninyo ng mas maayos. Pero Kevin, hindi yung paglipat lang ng apelyido, yung issue. Okay, marami pang mga issue along the way para sa inyong wedding. Pero that's really non-issue yan. No, na papakasal pa tayo, di mo naman pala gagamitin yung apelyido ko kasi pwede. Pwede yung sinasabi ni Monica. Pero mas maganda nga na malaman natin. Pero ikaw ba, kung sakasakali, tutuloy ang kasal kung sabihin nga ni Monica na, teka, ayoko nga kasi mag-asikaso, magpapalit kasi yan ng magfa-file, pipila, ganyan. Willing ka bang tumulong kung sakasakali? Tuloy po, tuloy. At tutulungan ko din po siya. Oo, tutulungan mo. Si Monica, katulad niyan, sabi niya, kailangan may first 100 ba? Kapag pipila na madaling araw, ikaw ang gumising ng maaga-maaga. Hayaan mo siya natutulog pa ron. Pagka malapit na, tsaka papuntahin si Monica. Di ba, pwede naman yun? Ginagawa naman natin yun sa kumbaga, ipipila na nga kita. Sige, ako na magtsatsaga rito. Monica, pagka gano'n naman ang siste, baka pwede naman din para hindi na rin nahahassle itong si Kevin. Opo, pwede naman po, Kuya Poy. Pero ang pakiusap po kasi sa kanya is, hindi naman po kasi ora-orada na, kunwari po nakasal na po kami, tapos yung parang gusto niya agad-agad maggawin ko po yun. Mm-hmm. Siyempre po, may time po na kunwari po, kung mga sa next month or next 2 months po gawin, para po, nag-a-adjust pa po kasi ako sa work po, Kuya Poy. So, gusto ko po sana na okay na ako sa work ko, then saka po ako mag-aayos. Kasi yun lang naman po yung pakiusap ko po sa kanya. Yeah, matatanggap mo rin ba yun, Kevin? Opo. Matatanggap ko na rin. Oo, na syempre hindi naman ora-orada. Pero kasi merong ilang mga dokumento na kailangan mo na rin palitan na rin agad-agad, Monica. Not to pressure you, actually, mas convenient na nga ngayon yung pagpapalit ng apelyido. Alam mo ba, nung ako ay nagpakasal, noong 2007, hindi pa lahat ng mga
na mga government agencies kung saan nakarehistro ang pangalan din ni Mrs. Popoy ay online. Hindi pa ganun ha, hindi pa online transactions noon. Talagang you have to go there in person. Meron ka pa nga mga meron kayong ID picture na dala. Kanina tinatanong ko nga siya, sabi ko, kumusta ba yung paglilipat mo ng mga pangalan mo noon, dinagdag yung apelyido ko, ganyan. Sabi, naku, mas mahirap yata noon. Ngayon, online na. Monica, hindi ba mas convenient na yan? Pero parang hirap na hirap ka na ngayon? Bali Kuya Poy, kasi hindi po siya pwedeng palitan online. So, pupunta ka po talaga. Yes, pupunta ka talaga. Pero, di ba yung ibang mga pila, pwede naman online. Meron namang queuing din doon na nagaganap, di ba? O kaya i-schedule. Ini-schedule yun eh. Dito po sa amin is may schedule po yung sa SSS. May schedule po. Yung kung ano yung huling number ng ng SS number. So, yun nga po. Kaso po, syempre, sa dami po namin dito, may bilang pa rin po. Kung first 100 or 150, lang po sila tumatanggap. So, ibig sabihin, ang hinihiling lang rin pala ni Monica, magpapalit ka naman pala, Monica. Tama? Nga lang. Willing naman po ako magpalit. Kuya Poy, siyempre po, nagpakasal po ako eh. Wag ka lang aagarin. Opo. Kevin, ikaw naman pala, nangaatat ka pala, Kevin eh. Ha? Excited lang po. Excited. Nang-aano ka eh. Ayan, pero medyo yun pala. So, ikaw rin pala, Kevin, ang nagbibigay ng pressure dito kay Monica na bilisan mo, kailangan mailipat na rin agad yung apelyido ko. So, ganon, Monica, tama? Opo. Ayun naman pala. Ako sa kanya na lagi niya kung ganyan po yung inaano niya na sabi ko, willing naman ako na magpalit. Siyempre, magpapakasal ako eh. Yun po, hindi po maintindihan. So, ayan. So, Kevin, ikaw ba, mas naiintindihan mo na ngayon yung puntong gustong mapakinggan itong si Monica? Magpapalit naman pala. Naiintindihan ko po. Ang problema, kapag ka, ayan, apelido yan. Pagka nakasal kayo, magpapalit naman siya, medyo matatagalan lang. Pero ibang usapan, kapag ka underwear na ang palitan. At sinabi, teka, medyo matatagalan lang. Di ba yun ang problema, Monica? Opo. Kapag ka ayaw na magpalit. Amoy pagod na. So sa ngayon, may linaw na yan. Sige nga, Monica, kausapin mo na itong si Kevin sa harap namin. At ikaw rin naman, Kevin, kung may isasagot ka kay Monica, sige na, mag-usap kayo. Go! Hello. Hello, Losop. Ano ba yan? Umabot pa tayo dito para makapag-usap lang, para lang maintindihan mo. Yun lang, bigyan mo lang ako ng time. Lagi ko naman sinasabi sa iyo na syempre, I love you so much. Kaya nga tayo nagpapakasal. Diba? Pero yung sa apelido, gusto kong dalhin yung apelido mo. Syempre, ganda-ganda nga na apelido mo eh. And yun lang talaga. Kailangan lang natin ng time. Kailangan ko lang ng time para alam mo naman yung mga pila dito, diba? Sorry din sa hindi natin pagkakaintindihan. Sobrang excited lang talaga ako na siyempre proud ako, saka siyempre mas lalo kitang mamahalin. Dahil siyempre mo yung apelido ko, dadalin mo. I love you. I love you. Ayun, nag-I love youhan na kayo. Tatanungin ko pa ba talaga kung ano ang magiging heart decision ninyong dalawa? H-E-A-R-T. Go, Monica and Kevin. Approve po. Approve na approve. Willing nang maghintay itong si Kevin. O si Monica naman. Ano? Ganun din po. Iyon. Pambihira talaga kayo. Magbibigayan din. Pero maraming salamat naman. Pero Kevin narinig ko yung sabi mo kay Monica kanina, sana naman nagkamali ka lang ng banggit. Sabi mo, kapag ka dala mo na yung apelido ko, lalo kitang mamahalin. No. Hindi mo padala ang apelido na hindi padala ni Monica ang apelido mo
dapat mahal na mahal mo na siya. Pakakasalan mo na nga eh. Oo, habang pinoproseso niya yung paglilipat ng pangalan niya, hindi pa siya officially, ano bang apelyido mo, Kevin? Secret po. Pwede po ba secret? Sige, secret. Secret daw. Halimbawa parang Villanueva, ganyan. Hanggang maging Mrs. Villanueva siya, lalong mag-uumigting. Pero ngayon pa lang, niyaya mo na ng kasal, tapos, di ba? Ganun dapat, Kevin, ha? And Monica. So, congratulations sa inyo na pipintong wedding. Ngayong July, tuloy naman itong wedding na ito. Opo. Okay, Kevin ha, tumulong ka dun sa mga pila-pila sa pag-aasikaso rin ng papeles ni Monica. Okay? Sa kung papaanong paraan man 'yan. Wag mawawalan ng pag-asa. Wag kasing nangaatat ka eh. Inaatat mo siya eh. Excited lang po. Love question of the day. Papaano nga ba dapat na i-reject in a nice way na hindi mo bet ang taong may crush sa'yo, kapatid? Ayan, nagdaraanan na mga magagandang dilag. Baka may sagot din sila. Ang mga kasama natin sa Wanted sa radyo. Baka biglang may mga issue na naman sila. Si Shari, kumakaway-kaway. Parang masaya talaga sa buhay. Ayan. Si Trina Loresca, sabi niya, let's be friends. Or hindi pa ako ready for a relationship kasi. Medyo goods na sa akin yung ganitong reason, ha? Kaysa naman yung sabihin mo, ayoko talaga sa'yo. Ayan, at least hindi na tayo naging paasa. Mas masakit kasi yung maging too good to be true, pero ayaw mo naman talaga siyang masaktan in the first place. Hindi talaga kita gusto. Pero sige, tuloy natin yung date. Pero hindi kita pinapansin. Uy, wag din kayong ganyan ha, sa mga ladies, ha, sa mga girls, sa mga nakikinig. Tuloy lang, pero alam mo napipilitan ka. Nakangiwi ka lang. Walang ngiti. Nakangiwi kapag ka nakikipag-date. Wag ganun ha. Ayan, si Helen Morcilla, sabi niya, ang sasabihin ko, na ang turing ko lang sa kanya ay hindi lang kaibigan kundi isang kapatid. Higit pa sa kapatid. Dahil siya lang ang higit na nakakaunawa at sumusuporta sa akin. Kaya ayokong masira yon. Basta love kita, higit pa sa tunay kong kadugo. Pero hindi mo maatim na maging jowa. Kinapatid na lang. Kinakapatid. Lorena Gaysberger, sabi niya, kahit ano pa ang sabihin dyan kapag busted, ang tsakit pa rin. Kaya wag nang paligoy-ligoy. Ayoko rin kasi sa chope, sabi ni Lorena. Ito naman, straight kung straight ha. Si Darwin Rosel, sabi niya, ito na lang yung sasabihin ko. Alam ko may nararamdaman ka para sa akin, pero hindi pwede dahil meron ding nakakagusto sa iyo Ayokong ako pa ang maging dahilan ng pagkasira ng friendship namin nang dahil lamang sa iyo. Kaya siya na lang ang piliin mo at wag na ako. Parang sige, binato mo pa sa iba pero ang ending sa kanya rin tumama. Darwin ha, mga style ha. Si Flor Dalisa Casquero, sabi niya, sasabihin ko Kuya Poy, mas okay na i-try namin na maging magkaibigan kami para mas magkakilala pa at sasabihin ko na lang din sa kanya na uy, basta kapag ka may crush ka ha, ipakilala mo sa akin, ilalakad kita. Promise. Sige. Sabi naman ni Camille Restum, sasabihin ko sa kanya, hanap ka na lang ng ibang gugustuhin. Ang kaya ko lang maibigay sa'yo ay ang pagkakaibigan dahil doon ako mas komportable. Para sa akin po, siguro, dapat maging magkaibigan kami para at least hindi siya masasaktan kapag sinabi ko sa kanya na hindi ko siya bet. Wala namang problema kasi crush lang naman yun. That's normal. Pero, kailangan ko lang sabihin sa kanya na hanggang friends lang talaga kami in a good way. Sabi naman niya ni Salvel Yanilo. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo. Sana wag naman akong husgahan sa kwentong ibabahagi ko. Alam ko naman na dapat ko munang kilalanin ang mga tao sa paligid ko bago ako magbitiw ng mabigat na judgment. Ako nga pala si Myrna, 33 years old ng Quezon City. Nakilala ko sa isang dating app si Jandel. Sobrang nag-click agad kami ng lalaking nakilala kong yun.
Siguro dahil maraming common interests at isa pa ramdam kong magkakasundo kaming dalawa nitong si Jandel. Kahit aminado akong maarte akong tao, ay game na game pa rin itong si Jandel at feeling ko dead ma lang siya sa ugali kong yun. Kaya hindi na namin pinagtagal pa at agad-agad ay nag-meet up na nga kami. As in, solid kasama itong si Jandel, plus ang tikas ng pangangatawan niya at sobrang bango pa, Kuya Poy. Kaya naman palagay ko ay hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Isa rin sa nagustuhan ko kay Jandel ay malinis siya sa katawan at marunong siya pagdating sa hygiene at syempre, sobrang laki ng biceps na unang tumawag sa atensyon ko. Para bang wala na akong mahihiling pang iba sa kanya. Pero akala ko wala na akong mapapansing katangian ni Jandel na kakaiba. Nadiskubre ko kasing may kakaibang pasabog pala ang nasa likod ng pagkatao ni Jandel. Kuya Poy, may pagka-effeminate itong si Jandel o parang babae kung umasta at kumilos. Pero wala namang problema sa akin yun kung inaalagaan niya ang sarili niya sa pamamagitan nun. Inamin kasi ni Jandel sa akin na he follows yung skincare routine, tsaka he wears light makeup paminsan-minsan, kaya pala mamula-mula ang pisngi niya. Akala ko lang talaga ay mistisyo siya. Gaya nung una kong sinabi, wala rin namang problema yun. Normal lang naman kasi yun, ha? Lalo para ma-boost ang confidence ng isang tao. At naiintindihan ko yun, Kuya Poy. Akala ko okay na sa revelasyon si Jandel after noon. Pero, na-share niya rin sa akin na nagsusuot din siya ng iba't ibang design ng dress sa bahay. Dahil feeling niya raw ay komportable sa pakiramdam niya sa tuwing isinusuot niya yun. Umokay lang din ako sa kanya, Kuya Poy, kasi naisip ko rin na may nabasa kasi ako at nalaman na may ilang mga male celebrities na nagko-cross-dress at talagang na comfy daw o komportable ang pakiramdam nila kapag nasa bahay lang naman. Sobrang dami namin pinag-usapan ni Jandel pero ang isa sa gumulat sa akin ay yung topic namin tungkol sa kasal. O diba? Sobrang bilis namin at dumating na agad kami sa pag-uusap noon. Pero hindi ako dyan nagulat, Kuya Poy. Inamin kasi ni Jandel na sakaling ikakasal nga kami in the future, kung okay lang daw sa akin, ay magsusuot siya ng gown. Na-shocked ako, Kuya Poy, at bigla na lang talaga akong natameme sa sinabi niyang yun. Pero hindi ko pinalampas ang pagkakataon na yun matapos kong mapagtagpi-tagpi ang mga sinabi sa akin yun ni Jandel. Sinabi ko sa kanya na hindi dapat kami magkatuluyan dahil pakiramdam kong nasa stage siya ng transitioning papunta sa pagiging babae. Pero mabilis naman yung itinanggi ni Jandel at ayon sa kanya hindi raw siya gay at naa-attract pa rin daw siya sa babae at gusto niya pa rin daw na ituloy ang magandang relasyon naming dalawa. Amoy na amoy ko na siya, Kuya Poy, at baka nasa denial stage pa lang siya kaya ganyan lang ang reaksyon ni Jandel. Ang problema nga lang ay sobrang pushy pa rin nitong si Jandel na bigyan ko siya ng chance. Ang kaso, hindi ko alam kung papaano nga ba ipaliliwanag sa kanya na medyo nawiwirduhan na ako. Sa end ko, na parabang sobrang open niya sa akin. Ang kaso, ayoko naman talaga na at hindi ko alam kung papaano ko siya sasabihin na ayoko talaga sa mga trip niya. Thank you, Kuya Poy, sa chance na mapili ninyo ang storya ko sa episode nyo. I'm looking forward sa advice na ibibigay ninyo sa bumabagabag sa isipan ko ngayon. Lubos na gumagalang, Myrna. Dear Kuya Poy. At yan nga mga kapatid, napakinggan natin ang medyo kakaiba na kwentong ibinahagi sa atin itong si Myrna. Ayan, at totoo naman po, no, at walang masama kung ang isang lalaki ay yung tinatawag na effeminate, ayan, o yung parang nagkikilos babae, o meron nga yung iba tinatawag na parang ang banidoso naman, oo, mas maarte pa sa babae. Well, that's fine kung inaalagaan mo nga ang sarili mo at mas nagagawa mo yun kung ganun ka. Pero ang sexual
preference mo ay para sa babae pa rin, ganyan. Kasi I know of a few friends personally, na talaga medyo sabihin mo na ang skincare routine nila ay ganun, pero lalaki naman, straight. And I have nothing against doon sa mga kaibigan natin yan. Okay? Ayan nga lang, dito sa kaso naman ni Myrna, wala namang masama kung titigilan mo na ang pag-entertain sa isang taong nanliligaw sa'yo, lalo't hindi ka na komportable doon sa mga gusto niya at sa mga gusto pang gawin sa buhay niya. Kaya nga may ligawan stage, di ba? Para magkakilanlan talaga kayong dalawa. Yung ligawan stage na yan yung time and space for you to decide kung go or no go ang isang relationship. Kaya ka siguro nangihinayang kahit papaano, Myrna, dahil ang ganda ng umpisa ng pagkilala nyo, dahil kakaiba very open itong si John Del sa kanyang feeling, sa kanyang mga trip. Nga lang kapag sobra na, syempre meron din tayo talaga ng mga nakasanayan lang, hanggang dito lang meron tayong mga trip ako naniniwala may mga kanya-kanya tayong trip sa buhay, pero meron talagang ibang tao na siguro mawiwirduhan na tayo kapag hindi na natin masakyan yung trip niya. Okay? Ayan, pero kung ganun nga at nangihinayang ka kasi physically at nung una, from the get-go, okay kayo, nga lang, along the way, hindi mo na masakyan yung mga trip niya, kung wala nang connect sa iba pang aspeto, ang relationship na binubuo mo, at hindi mo na masakyan ang trip niya, ay nako, wag na lang ipilit. Magpaalam ka na. Sabihin mo na hindi ko talaga masakyan yung mga gusto mo na sa buhay. At hindi ka masamang tao, Myrna. Hindi mo siya hinusgahan. Talagang inilaban mo lang rin, hanggang dito lang ang kaya ko, nasakyan na trip. At yan yung sayo. Sige, baka meron ding taong tapat at matatanggap yung mga gusto mo. Pero aminin mo sa sarili mo na hindi ikaw yon. Mahirap yung nagmamahal ka na lamang sa pilit. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At eto na nga po ang pagkakataon naman para i-announce na kung sino nga ba ang mga nanalo naman at bibigyan natin ng mga biyaya. Aba, ang layo ng pinanggalingan mula sa Kuya Po, Nueva Ecija. Sumagot sa love question of the day natin si Penina May de Silva. Ikaw ang 250 pesos cash winner natin. Congratulations! At syempre, ang winner naman ng Sulit TV box natin, actually, dalawang tao po ito. Ayan, si Monica at si Kevin ng Taguig, ang ating HEART segment callers kanina. Na nagkasundo, dapat parehas kayo manonood ng mga paborito nyong palabas dito sa Radyo 5 at syempre sa TV5, Monica and Kevin. Dahil ibig sabihin nun, nasa isang bahay na kayo at kasal na kayo. Kainis ng dalawan to. Papaano mga kapatid, bukas ulit magkarinigan po tayo 12:00 ng tanghali sa ating programang H2H. Puso sa puso talaga ang usapan dito. Kaya naman walang iwanan tuwing pananghalian. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.